So, hi guys, I'm Rose Intia. And I'm David Kiskino. And I am Jaster Ungab. And welcome to TimeNet Podcast. And today, nasa last episode na tayo guys ng ating Yes. podcast. And syempre pag-uusapan naman natin ngayon ang mga tips and techniques sa paano nga ba tayo magiging effective sa ating time management. And kayo ba guys, meron ba kayong mga ginagamit na techniques para sa ating time management? Yes, meron. Pero bago pa natin pag-usapan yan, paano nyo nga ba pine-prevent yung pagpaprocrastinate nyo? Sa akin personally, ang ginagamit ko talaga yung 5-minute technique. Bakit yung 5-minute technique? Sa 5-minute technique kasi, meron kang 5 minute, gaya nga sa mismong title nun, sa 5-minute technique na yun, meron kang 5 minute na gagamitin para magawa mo yung task mo and makatutok ka doon, and meron kang lang konting break. Kumbaga tuloy-tuloy mo siyang gagawin. And with that short time span na gagawin mo lahat yun ng tuloy-tuloy, kumbaga mas nagiging efficient at mas nagiging continuous yung work mo. Ayun, focus ka. And mas bet ko rin yan kasi nga may study rin na nagsusupport na talagang effective yun. Na ginawa naman ni Martina Faitakis. And dun sa study niyang yun, pinakita doon na sa dalawang grupo ng students na pinagawa yung population na ginamit niya. Yung isang grupo na gumamit ng 5-minute technique, mas naging better yung result, mas maganda, kumbaga mas better yung performance and yung activity na and task na binigay sa kanila. Kaya bet na bet ko talaga yung 5-minute technique na yun. Ikaw naman, Juster. Okay din naman yung meron kang study buddy. Ito nga guys, may kwento nga ako dyan. That time kasi, before meron kaming upcoming quiz. Ngayon, kami mga kaibigan ko, mga klase ko, pumunta kami library, then nag-study group kami doon sa library. And nagtatanungan kami, tatanungin ko siya kung yung mga di ko alam, tatanungin niya ako. Tapos, nakakatulong din yung study buddy kasi nga, nagtatanungan talaga kami, like parang nagki-quiz namin. Tapos, nung result na ng quiz namin, mataas naman. Ayun. So, may nabasa din ako ng study ni Madland. Ang sabi dito ay, ang study buddy ay nakakatulong sa mga estudyante na ay parang pinoprove nila yung study buddy na effective sa mga estudyante na mapag-aral ng maayos pag sama-sama sila. Yun. Since time management nga is crucial sa atin, so paano naman kayo naging effective nyo sa pagmamanage nyo ng time? Ako, ang recently kong ginagamit na technique is yung pagta-time track. Kumbaga nagkakaroon ako ng to-do list and then andun yung mga task na kailangan kong gawin and then nagsiset ako ng time doon. Kunyari, sa isang task, 2 hours ko siyang gagawin, ganyan. And meron namang study nagsusupport doon na efficient talaga siya, which is yung study ni Socorina na yung time tracker nga daw is parang mas nagiging efficient sa when it comes to paggamit mo ng, pag-manage mo ng time mo. Priority is the king naman talaga. So, may share ako sa inyo Masco method. Kayo ba guys, alam nyo ba yung Masco method? Kung di nyo pa naririnig yun, eto, sasabihin ko sa inyo. Inahati kasi yung Masco method, yung mga task, dinidivide nila sa 4 na category. Yung una, must have. Ang must have ay pinaka-top priority talaga. Kailangan gawin at dapat gawin. Kumbaga top siya talaga. Pangalawa, should have. Ang should have, priority din naman, pero di lang tulad ng must have. Pero kailangan din gawin to. Ang pangatlo naman ay could have. Could have, pwede gawin anytime. Tapos pangapat, won't have. Pwede mo hindi siya gawin kasi less priority nga. Less priority Ayun. siya. Ayan, isa pa pala sa technique na nakalimutan kong i-share sa inyo is yung Pomodoro technique. No? Medyo similar siya sa 5-minute technique na ginagamit ko rin. Kasi nga gusto ko yung habang ginagawa ko, meron din ako konting pahinga. Pero dito naman sa Pomodoro technique, 25 minutes kang gagawa and 5 minutes kang magpapahinga. Yun, meron siyang mga interval syempre, pero yun nga, step by step mo siyang gagawin. Kasi personally ako gusto ko yung pag gumagawa ako, pag medyo nangangalay na yung likod ko, makakapagpahinga ako. Gusto ko yung makakapag-scroll pa ako. Pero biro lang. Kailangan pa rin talaga yun natin yung focus. Kaya yung 25 minutes na yun, tutok tayo din and mas focus tayo sa example sa ginagawa kong assignment or sa task na pinapagawa sa akin. And effective din talaga siya since may study na nagsusupport doon
About naman siya sa descriptive text, writing quality and effectiveness of Pomodoro technique. Na kinonduct din siya sa mga students, no, yung mga nag-aaral din na students na struggling sa time management. And nakita nga doon na merong malaking difference na nakakatulong sa kanila nung ginamit nila yung Pomodoro technique sa paggawa ng mga task nila. Ayun. So, ayun guys, after sharing our tips and techniques, let's have a recap naman dun sa may previous episodes na pinanood natin. Dun sa first episode, tinakal doon yung time management and yung TimeNet website kung saan nakaka-help yung TimeNet website when it comes to managing your time. Sa episode 2 naman, yung prioritization when it tackles about organizing your task based on its level of importance. Sa episode 3 naman, it's about procrastination and how to deal with it. Bakit nga ba nagkakaroon tayo ng procrastination? Bakit nga ba tayo nagpro-procrastinate? Sa episode 4, ito naman yung socialization. Kung paano natin mababalance yung social life natin and academics. Dito naman, sa last episode, nag-share kami ng tips and techniques, so I hope makatulong yun sa inyo. And guys, thank you sa time ninyo. And we hope na marami talaga kayo natutunan dito sa aming podcast and dito sa website na ginamit natin. And lagi nyo tatandaan lahat na napag-usapan natin dito dahil lahat naman tayo dito is struggling sa ating time management, lalo sa mga estudyante natin dyan, kaway-kaway tayo dyan. And ayun, in-encourage ko kayo na panoorin nyo to and lagi nyo tatandaan yung mga na-mention nating techniques and lahat ng topics na napag-usapan natin. So guys, maraming salamat at pinapanood nyo pa rin kami hanggang ngayon. Kaya, thank you so much guys. Sana may mga pulot yung aral sa amin. Thank you guys! Bye!